Sa ating mga pangunahing balita, formal na nga pong naiproklama ang mga nanalong party list organizations kahapon maliban sa dalawang party list na may nakabimbimpang pang kaso sa COMELEC. 63 ang kabuuang upuang pupunan ng mga party list sa Kamara de Representante pagsapit nga po ng 20th Congress. Ito'y galing sa 54 na mga party list na nakakuha ng pinakamataas na boto. 3 pwesto ang na-secure. Nakuha po ng Akbayan, na-secure, Duterte Youth at ng Tingog. Tig-2 naman sa 4Ps, AXIS at Ako Bicol. Habang tig-isang kinatawan po naman ang uupo mula sa nasa pang-7 hanggang pang-54 na pwesto sa party list. Pero bago po mag-umpisa ang mismong proklamasyon, binasa muna ng COMELEC ang resolusyon na nagsususpinde sa pagpoproklama sa Duterte Youth at BH o Bagong Henerasyon Party List dahil nga sa mga kaso. Depensa po naman ng Duterte Youth, sinagot na namin ang lahat ng usapin na yan noong pang 2019. Pinayagan pa nga ng COMELEC na makaupo ang kanilang kinatawan noong 2019 at 2022 elections. Ayon po naman sa Bagong Henerasyon Party List, wala silang natatanggap na kopya ng reklamo. Handa raw silang harapin ang anumang isinampang kaso laban sa kanila. Gusto naman daw makipag-ayos ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. Matapos nga pong mainit na bangayan sa politika nitong nakaraang eleksyon, mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagsabi na handa siyang makipag-ayos kina Vice President Sara Duterte. Mas gusto niya raw kasi ang maraming kaibigan kaysa sa kaaway. Pagtitiyak ng Pangulo, hindi siya makikialam sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Yan nga po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bumuelta po naman sa gitna ng pahayag ng Pangulo ang palasyo ng Malacanang sa pahayag ni VP Sara Duterte na gusto niyang matuloy ang impeachment trial dahil gusto raw niyang dumanak ang dugo. Actually po, with all due respect, yung bloodbath na kanyang ginamit dito, hindi po naman marahil literal yun, di ba? Metaphor, Na pagdanak po ng dugo. Anyway, matandaan nga po sinabi po ng bise na anuman po ang kalabasan ng impeachment trial, tanggap na raw po niya ito. Gayun pa man, nais daw po niyang matuloy ang paglilitis dahil gusto niya pong ng bloodbath. O dumanak nga ang literal, ang interpretasyon, dumanak ang dugo. Una nga pong inalmahan at tinuligsa ng ilang pong mga House Prosecutors ang naging pahayag ng Vice Presidente, habang ang palasyo po naman ay nagkomento na rin sa pahayag ng Vice Presidente. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente, pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Correct. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na hindi bababa sa 6 o 7 underwater drones galing sa China ang narecover sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Ayon sa PCG, patuloy ang kanilang pag-monitor sa mga Chinese research vessel na umaaligid sa ating teritoryo. Kabilang na po dyan ang 2 Chinese research vessels na itinaboy nila kamakailan lamang sa Zambales at Ilocos Norte. Una nang sinabi ng Philippine Navy na posibleng marami pang underwater drones ang nagkalat sa ating mga karagatan. Bukod sa Pilipinas, may mga ulat na rin ang underwater drones ng China na narecover po sa iba pang karatig na bansa. Kabilang ang Vietnam, Indonesia at Malaysia. Sa ibang mga balita po naman, nakatakdang, sabi dito, i-roll out daw. Ito po, nakatakdang simulan ng Education Department ang bago nilang senior high school curriculum sa susunod na pasukan. Nasa 841 ang mga paaralan ang target isama sa pilot implementation ng bagong curriculum simula po sa darating na school year. Katumbas yan ng 7% ng lahat ng senior high school sa buong bansa. Ipatutupad po ang bagong curriculum para nga sa grade 11 at grade 12. Kasunod nga po ng ginawang konsultasyon noong buwan ng Abril.